Hello mga Hagala. Yeah, so shout out sa mga Tagalog and mga taga Mindanao, no? Taga Luzon and Mindanao na hindi pa napuntang Cebu. Alam nyo, sa totoo lang gusto ko yung aanyayahan na maliban sa Davao, maliban sa Iloilo, isa rin sa dapat yung puntahan itong Cebu. Ang ganda talaga kahit sa city ka lang nila. Like sanay naman tayo sa Manila. Ako example, 'di ba? Sanay na ako sa Manila, skyline of Manila. Pero pag nasa Cebu rin talaga ako, iba talaga ang ganda ni Cebu talaga, yung the best, no? So punta kayo ng ng Iloilo, Davao, Cebu. Tapos mga beach resort naman, syempre puntahan niyo Boracay, Siargao, Bohol, no? Davao naman, meron kami naman Island Garden City of Samal. Tapos merong 3 to 4 hours naman na ride away from Davao City, yun ang Amati City, maganda rin. Tapos sa Socsargen, maganda rin daw ang kanang lugar, no? Glan. Maganda ang beach resort sa Glan, Sarangani Province, lugar kina Manny Pacquiao. Pero di ko pa napuntahan yun, no? Pero someday mapupuntahan ko rin yun. Okay rin ang Marawi, okay rin ang Cotabato City. Siyempre akala nyo may bombing, may suicide bombing, giyera, kung ano pa man, mga Abu Sayapak. Sabi wala, meron, pero siyempre ba't ka naman magpupunta sa mga bukid-bukid, di ba? Mga bundoking area. Talagang kung delikado yon, kahit nga sa lugar ninyo sa Luzon, di ba? Or kung saan mang lugar ninyo, hindi mo talaga kayang pumunta ng kabilang barangay o kabilang bayan kasi ibang municipality or city kasi di mo kabisado, di ba? So what more sa Mindanao? Kung hindi ka man tangat kalahati, di ba? Iba't ka pupunta sa sa mga remote areas. So siyempre, doon ka na lang sa mga magsi-city tour ka lang talaga. Iligan City, Cagayan de Oro City, El Salvador City, Pagadian City, di ko pa napuntahan yan, pero soon napupuntahan ko rin yan in Zamboanga City. Cotabato City, yun, mga Marbil, mga Tacorong, Coronadal, di ko pa napuntahan yan, pero isa na yan sa ating bucket list, no, mga kasama na yan. Jensan, napuntahan ko na, maganda rin ang Jensan. Bukidnon, maganda rin, no? Iligan, Marawi, Cotabato. So yan na nga, so maliban sa Visayas naman, yan na nga, maganda ang Tacloban and Samar, napuntahan ko na, no, one of the most friendly locals sila, no? Sabi lang matatapang ang mga waray. Hindi na naman siguro mga waray ang matatapang, lahat pa siguro ng kahit nga langgam, di ba? Napakaliit-liit ng langgam, pag apakan mo yan, subukan mo apakan, kakagatin ka talaga niyan. So in short say na there's no such ethnicity and tribes sa Pilipinas na masasabi natin matapang dahil sa kanilang tribo o kanilang lahi, kundi lahat talaga tayo sa atin, no? Matatapang talaga, Mapasibuano, Ilonggo, Ilocano, Tagalog o Cebuano, ayun, or Dabawinyo, basta pag aapakan yung mong pagkataon talagang lalabas talaga ang pagiging matapang niya, no? Basta sobra na. Yan lang, no? So all I can say is punta kayo ng Cebu, puntahan nyo rin, no? Iba rin talaga ang Cebu. So maliban sa Iloilo City, puntahan nyo rin ang Bacolod City, maganda rin ang Bacolod City. Yun nga lang, meron akong pinapalood, yung sa aking comment na yun nga, makalat ang maraming mga taong grasa, maraming kalat sa kalsada. Totoo yun, no? Nakikita talaga yun, hindi natin yun maililihim, pero alam ko talaga there's something talaga kay Bacolod and Negros Occidental na magaganda na hindi ko lang talaga na-experience. So kumbaga parang it's quite unfair para sa mga taga Negros Occidental and Bacolod na ang aking na-feature yung mga bad sides, no, ng lugar, yung hindi kaaya-aya na mga kumbaga existing talaga yan. Kahit sa Davao, mayroong mga lugar din sa Davao, may mga squatter din, may mga kalat din na area, no? May mga kumbaga remote areas, no, just like Cebu City, di ba? Mayroong mga basurahan na mga area. For example, Mabulo, yung didiretsahin mo papuntang IT Park, no, nilakan natin, may mga basurahan ng mga kanal, no, mga creek, stagnant ang kailang creek. Pero most of the time, gaya ngayon, galit tayong kulon, ang ganda, ang linis, no. Same with Mandawi, gano'n, no, Lapu-Lapu. Sa Iloilo talaga yan, magagalit na naman kayo sa Iloilo. Wala sorry, wala yung gagawin ko, wala nakitang talaga. Wala talaga ako nakitang basurahan ng mga kalye sa Iloilo City. Kaya sorry na sa mga galit dyan. Sorry na talaga, hindi ko talaga to, malay ko ba na yun ang makikita ko sa Iloilo. So far, no, Iloilo pa lang ang tawag nito, nakita kong lugar na hindi ko nakita ang mga squatter area, kung saan banda yung nadaanan, di ba? Unlike kanina, di ba, pumunta tayo ng Pasil, Suba ba yun? Pasil, Suba, tapos doon naman sa may Mandawi, sa may Basak, o saan ba yun? Basta mayroong mga area na may mga squatter area. Sa Davao, meron din sa Davao, from downtown area mismo, no? Kunyari, nakatira ka sa pinakamataas na gusanin ng Davao na divided residences, no? It's a 36th floor.
So far, siya ang pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao. Pero pag doon ka nakatira sa pinakamataas na yun, pag dungaw mo sa baba, makikita mo yung mga slum area, no? Sa may Ponciano Avenue and doon sa may bandang Acacia. So, ganun yun. So, talagang pasensyahan na lang. Ako naman, hindi man ako naghahanap ng mali. Hindi naman ako ganong tao. Hindi ako ganong uri ng tao na naghahanap ng mali, di ba? Kumbaga, ano lang, basta random lang yung lakad ko. Gala, lakad, takwatsa, sakay ng bus, jeep, taxi, kalisa. Yun, ang galing, no? Experience ko kanina sa Colon, nakakapagkalisa tayo. Ganun lang, no? So, it's quite unfair sa Bacolod City kasi napuntahan ko yung lugar nila na yun talaga yung bumungad sa akin. Super opposite sa Iloilo City yung kanilang kalye, no? Mga obstructions, gano'n, no? Mga hindi siya organized na lugar. Pero meron akong pinapalo na nga na isang tawag ito, parang content creator, no? Or sabihin natin social media personality or social media influencer. So masasabi kong influencer siya kasi yun nga, dahil sa kanya naisipan ko talaga, na-convince ko yung sarili ko na pumunta ng Bacolod City kasi gusto kong makita yung lugar nila, di ba? Kasi kung saan nakatira yung aking hinahangaan. Tapos ngayon, nasa Iloilo siya ngayon. Talagang sabi niya, grabe, wow, gali ka nami git sa Sibuya. Ay, wala, grabe ka nami gali sa Iloilo mo. Parang gano'n, kasi Ilongga, siyempre, taga Bacolod. Wala ka nami git sa sa Iloilo ya, parang gano'n. Tapos may mga nag-comment while nagla-live siya, meron nagsasabi sa kanya na nami git sa sa Iloilo ga, tuod gid ga. So ang sabi naman niya ay ga, nami dit sa Bacolod. Parang pinuri nung sinabi nung viewer na nami naman sadyang nami naman talaga ang Iloilo ga. Tapos sabi niya, hay, nami man din ang Bacolod. Oo, yan nga lang, ngayon hindi niyo pa makikita ang pagiging nami ni Bacolod kasi transforming pa lang siya into something good, into something better. Kumbaga parang processing pa ba? Pinaprocess pa lang yung pagiging something very beautiful, very nami ni Bacolod. So parang tama yun, no? So in short say, parang inamin niya na sa ngayon hindi pa ganun kanami ang Bacolod, pero processing na siya. Oo, tinatrabaho na. So ibig sabihin pala, parang ngayon lang, no? Parang nitong mga nagdaang mga taon lang na pinaproseso. So ibig sabihin, baka bago ang mayor, bago ang governor, bago ang vice mayor, o kung sino man ng mga namamahala sa Bacolod. So yun lang, parang basta I shall return Bacolod. Alam ko talaga na ang ganda ni Bacolod, meron silang Ayala, meron silang Mega World, meron silang Araneta. Yan na collaboration na Araneta in the Mega World. So ano yun, ibig sabihin nun, talagang transforming ang Bacolod. Yun nga lang talaga, yan yung bumungad sa akin, no, pinakapanimula. So yun lang, no. So mga nanonood nito, if you're coming from Luzon, if you are Tagalog, if you are watching this coming from Mindanao, na hindi pa talaga minsan man napuntahan ang Cebu, di ba? Or nakapunta ng Cebu pero isang araw, dalawang araw lang, I challenge you. Subukan nyo, no, kung wala rin naman kayong negosyo na tinututukan, wala naman kayong trabaho kagaya ko, subukan yung tumira sa Cebu at least 1 week or 2 weeks. Ang ganda talaga, sobrang masasabi nyo na ang gabi si Cebu. Masasabi mong kahit walang Metro Manila o kahit walang NCR, meron na tayong Metro Cebu, parang gano'n, no? So hindi mo pwedeng sabihin di ko na kailangan pumunta ng Iloilo kasi okay na ako kay Cebu City, kasi iba si Cebu City, iba rin si Iloilo City, iba rin si Davao, iba si Manila, City of Manila, parang gano'n, no? Ano ba? Yun lang. Tapos ngayon ang pupuntahan natin ay isang may bus papuntang Lapu-Lapu City. Dito yun, papasok ako sa loob ng SM City Cebu. Ganun lang, no? Bali, huwag tayong maging dayuhan sa sariling atin. Dalawa or tatlo lang yung rason bakit tayo mamamasyal sa Pilipinas. So yun, no? Dalawa or tatlo lang ang rason talaga bakit tayo namamasyal or bumabiyahe, nag-iikot-ikot sa Pilipinas, no? So una, para sa mga beach resort, for example, if you are living and working in Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Bacolod, or Metro Manila, so syempre from tiring work, no, napakapagod magtrabaho, malaki ang sahod or sumasahod, wala namang panahon para sa sarili kasi trabaho, negosyo. So ang gagawin natin pinaka first thing first, so pupunta tayo ng Bohol, pupunta tayo ng Cebu, kasama rin pala ang Cebu, no? Hindi talaga mawawala sa listahan ang Cebu para sa bakasyonan. Kung dagat ang pag-uusapan, meron ng Cebu Falls, meron ng Cebu Canyoneering, no? So kung gusto mong magliliwaliw, kasi kumbaga parang unwind ba,
unwind or unwind. Di ba? So, pupunta ka ng Cebu, Bohol, Siargao, Boracay, Palawan, Guimaras, Davao. Yan, pwede na ang Davao, no? Wala man kaming beach resort kasing ganda ni Bohol, ni Boracay, o ni Siargao. Pero meron kaming beach resort, no? Tapos, so yun, no? Isa yun sa mga rason bakit tayo pupunta. Okay naman ang Baguio City din. So Baguio City, meron din naman ang Cebu City na parang Baguio. Yan nga, Trans Central Highway, Sirao Garden, Buwakan ni Alejandra, no? So yun. Baguio City, meron din sa Cebu City, Trans Central Highway. Yan na, nabanggit ko na. Sa Bohol, meron din silang magandang, basta ang dami niyo papupuntahan. So i-consider niyo talaga din i-city tour. Yan na nga, bali magpalamig, mag-unwind sa mga beach resort, no? Tapos, kung gusto nyo rin, ang pangalawang rason din bakit tayo pupunta sa ibang lugar sa Pilipinas, kasi for historical values, no? Historical and cultural values. So, pupunta tayo sa Cebu kasi yun na nga, dito nagsimula ang Kristyanismo or Iloilo. Doon matatagpuan ng mga magagandang mga parke, mga public parks, and mga old churches. Okay. Radisson Blu by Park Inn Blue by Radisson Park Inn, basta by Radisson Hotel, mga gano'n, no? SM lagi talaga yung nakakakabit sa SM ang Park Inn Hotel. So yun, no, balikan natin yung mga rason bakit tayo napupunta sa mga lugar-lugar sa Pilipinas, dahil nga sa cultural values and historical values. Yun, di ba? Mga purposes. Tapos pangatlo yun, dahil may emergency, may kamag-anakan doon na pumunta, may na disgrasya o ano man hindi maganda mga pangyayari, di ba? So syempre, wala tayong antayin yun na mayroong mangyaring hindi maganda sa mga kamag-anakan natin para lang makapamasyal, di ba? Or makapunta. So tingin din kayo ng time, no? Sa mga booking sites. Oo, Agoda, Traveloka, Koloco, ano pa man. Ako wala akong ganung mga apps. Wala akong mga Airbnb. Ang gamit ko lang talaga ay Google Chrome. Doon ako na gano'n. Kaya Cebu Pacific na talaga yung ko, laging nabubook ng mga flights. Sinusubukan ko rin naman mag-AirAsia tsaka Philippine Airlines, pero wala talagang nasasanay na ako sa Cebu Pacific. Tsaka mura din ang Cebu Pacific, in fairness din naman talaga, no? Wala ka nang hahanapin pa. Tapos sa mga transient staycation, marami sa Facebook, no? For as low as 1,000 pesos, 800, 900, 11, 15 pinakamahal na ginagastasan ko mga staycation sa lugar. So ito yun, travel lounge area. So kung galing kayong kung saan man kayo galing na lugar sa Pilipinas or mundo, dito kayo sa SM City Mabulo, dumiretso kasi meron silang travel lounge, pwedeng iiwanan ang mga gamit. Mangamba. Oh, yun, no? So ito, for example, Cebu, no? Featuring Cebu tayo ngayon. So just in case na galing kayong Manila or Mindanao or Iloilo, Bacolod, o saan mga kayo na abroad. So pagpunta nyo rito, galing kayo airport ng Lapu-Lapu City, syempre sumakay ho kayo ng may bus, no? Doon, no, sa unahan na. So may bus is pagmamayari ba ng SM, no? Pwede, possible. Nakalimutan ko na may bayad ba yun o wala, pero kung meron mang bayad, napakamura lang, to the point na hindi ko na matatandaan kung magkano. O kasi parang wala lang, no? Parang napakamura ang pamasahe. Tapos yun, punta kayo dito sa Travelers Lounge dito sa likod ng SM City. Yan, Radisson Blu. Tapos yun, iwanan nyo yung mga malita ninyo dyan. Tapos parang meron yata silang maliguan dyan, shower, pwede, no? Tapos yun lang, after nyo namang mamamasyal sa Cebu, magsisity tour, kagaya ko, no? DIY lang ho lagi. Ang gagawin ho natin, punta na tayo ng Lapu-Lapu City kasi nga flight natin malapit na. So kailangan tayong matulog sa lugar kung saan malapit sa airport. So good thing sa Lapu-Lapu or Mactan na airport, ang daming mga hotel, no, na matutulugan na malapit lang sa airport. Kumbaga hindi mo na kailangan talaga dumaan ng Mandawi, Cebu City na mga main thoroughfare para hindi ka na ma-traffic, no? So Iloilo City, Lapu-Lapu City, yan na. Okay na tayo doon na matulog kasi malapit na lang, isang sakayan na lang taxi. So mas napakanipis ng chance na maiwanan ng flight. So ito may bus, punta kayo ng Cebu City, galing kayo aeroplano,
airport papuntang Cebu City and vice versa, galing Cebu City papuntang airport via MyBus. So MyBus is pamamayari ba ng SM? Tanong natin, syempre MyBus, SM, City Cebu. Oh, yan lang oh. So lang yun, punta ka ng Cebu, MyBus. Tapos may pamasahe para may bayad. Tanong natin kung magkano. Pakita ko sa inyo. Yan, ganda oh. Basta matatagpuan ang mga MyBus sa SM area. Meron ko nakita mga MyBus dumadaan sa may SM Seaside. So tatanong na natin kung iba ang iba rin ba ang MyBus sa SM. Pila? Lapu-lapu. Asa man ni siya manaog? Airport gyud. So kung dili ko mag-airport, pwede ra ko dito sa kanto. Mohonong mo dili mo to kanang Mactanyo Town. Airport lang gyud. Nakitaan ba ng mga kanang nag-aagay nga MyBus sa SM Seaside? Lahi pa na dito ana po sila sa Relay Terminal. So diri sa Cebu City duha lang gyud ka SM ang ilang ginaparadahan permanente. SM to airport, airport to SM. Pero pwede ra mo naog bisag asa sa Magian. Depende kung may bus traffic. Okay. First trip pala nito dito. Ng airport? Oo. 6 a.m. 6 a.m. So pag alas 5 wala pang biyahe noon, alas 4 wala rin. 6 a.m. Sa last trip naman sa gabi. 9. 9. Here to airport 9. From airport to SM to airport is 9 p.m. Ang airport to SM 10. 10. Okay. Tapos ang first trip naman SM to airport is 6 a.m. And 30 minutes interval. Okay, 30 minutes interval. Tapos airport to SM is 6 a.m. din. Okay, salamat naman. Yun, narinig nyo na yung mga information na nakuha ho natin para sa mga gustong pumunta ng SM ng Cebu City. So sasakay kayo ng MyBus from airport papuntang SM, SM papuntang airport, vice versa. Pamasahe 50 pesos. First trip 6 a.m. SM to airport, airport to SM. Last trip naman SM to airport is 9 a.m. Airport to SM is 10 p.m. Sana nakuha nyo na maayos. Wala, di nila alam naman kung may-ari ba ng MyBus ay SM, pero bahala kayo sumagot dyan, no? Kumbaga small details lang naman yan, no? Malaman man natin na hindi kung nagmamay-ari ba ay SM o hindi, it doesn't matter, no? Ang mahalaga meron tayong masakyan na MyBus papuntang airport and to SM vice versa. So yun na siguro mga hagala, ha? So sa mga nanonood dito na puro trabaho, puro negosyo, try nyo mag city tour sa Pilipinas. Para mapuntahan nyo yung lugar, di ba? Historical, cultural, di ba? Pag sinabing Marawi, Mindanao, nakatakot, Abu Sayyaf, mga terorista. Yun ang laging nafe-feed sa inyo ng sa mainstream media. So this time, panahon na, no? Na para puntahan nyo. To see it for yourself. I'm not saying na puntahan nyo kung totoo ba, kundi ako nasasabi na hindi totoo yun, na delikado. Kasi ako nga, from Davao City, sobrang hindi kami sanay na makita ng mga, ibig sabihin, hindi kami sanay, no? Sa lugar na may nag-ZOC, kasi walang sigarilyo sa Davao, bawal magkalat, bawal magtapon-tapon, bawal dudura kung saan-saan. Basta maraming bawal sa Davao, no? Napaka-strict ng doon, ng city ordinances. Pero nakuha ko talaga pumunta ng Marawi, nakuha ko pumunta ng Iligan, although di naman nakakatakot ng Iligan. So Marawi and Cotabato, yun yung talagang pinoportray sa atin ng mainstream media na nakakatakot na lugar. Pero napuntahan ko siya one time, ang ganda. Ganito na lang, bakit gano ba kasip ang gano kaganda, kalibable ang Cotabato or Marawi, di ba? So ang Cotabato, ang dami kong kakilala sa totoo lang na mga Tagalog. Tubong Luzon, doon pinanganak. Pumunta ng ng Cotabato. Nakapag-asawa, di na bumalik ng Katagalugan, no? Yun, Ilonggo na ang salita. Ito na yun, Sa Marawi naman, gaano kasip ang Marawi? Ayun, ang daming mga magulang na natutuwa, masaya, happy sila kapag ang anak nila ay makapagdesisyon na doon mag-aral sa Marawi. Kasi kung yun ang magiging eskwelahan, doon mag-aaral ang mga bata, mga estudyante nila, tiyak, isa lang ang rason na hindi makapagtapos ang estudyante nila. Yung hindi talaga kaya ang pressure sa klase. Hindi kaya ng otak or ng brain cells nila ang mga leksyon, no?
And the rest is yun, rest assured 100% makapagtapos. Kasi nga, bakit? Kasi walang liquor. Hindi also ang nightlife doon sa Marawi City. So ibig sabihin, kapag ka sa Davao, sa Cebu, Iloilo, Bacolod, or Manila, or CDO, or Butuan, or kung saan man ang mga HUC, highly urbanized cities, mag-aaral ang inyong mga anak ng mga universities, tapos mahilig mag-alak, mahilig sa barkada, so pwedeng mapapasama talaga sila sa barkada at alak, no, maaarik sila sa mga nightlife, no. So yung pang matrikula, pang tuition, pwedeng magagastos doon sa bahay alakan, no. Doon nila gagamitin yung pera imbis sa pang eskwela. So yun lang, bali safe ang Marawi City. Siyempre, huwag kayong pumunta nga ulit sa ano. O ulitin ko, huwag kayong pumunta sa bundok. Anong gagawin nyo dun? City tour yun, ang gala natin, ng purpose. So Cebu City, puntahan nyo rin talaga. Iba rin ang Cebu City. It's my third time sa Cebu City, but all I can see is iba, no? Iba ang init ng araw, iba ang hitsura ng mga tao. Like, Pilipino pa rin naman, pero iba yung ano, Bisaya, Cebuano, yung... No? So ngayon, ilang araw na lang, ilang oras na lang, see you, Iloilo City. Sa mga nagsabi dyan na sayang, hindi ko na ma-witness yung yung 26 na yun sa Iloilo City. Okay lang, wala problema sa akin yun. So maraming salamat sa concern, pero ang sa akin lang talaga, same with Cebu, no? Hindi ko na witness yung fluvial parade and yung kanilang ritual parade sa grandstand or sa simbahan ng Santo Niño Basilica ng Cebu. Pero okay lang sa akin yun kasi nga, uulitin ko, hindi po ako tawag neto, nag-i-internalize ng mga rituals and religious beliefs. Like, I respect those peoples na may mga religions. Ako kasi, as of now, wala pa akong relihiyon, no? Wala pa akong kinabibilangang sekta. Hindi pa ako nabinyagan ng kahit anong sekta, no? Katoliko Romano, o ano man yan, Muslim, Iglesia ni Cristo, Adventist, wala akong kinabibilangan kahit anong sekta o anong relihiyon. Pero yung nanay ko, no, next time around isasama ko siya sa Sinulog kasi siya, deboto din siya ng Senyor Santo Niño, tapos ng Dinagyang din. Isasama ko siya minsan. Oo, sa mga ganong lugar. So maybe next year, no. So ngayon pupunta tayo ng ng Iloilo, 26, 27 ganon. So mawi-witness natin yung kanilang bisperas ng kapistahan at hanggang sa pinaka main event talaga. So yun lang siguro, no. So, pag meron tayong meron na kayong pambiling ticket, okay na yun, no? You don't have to be rich. You don't have to be rich to be a tourist. You just have your extra time and your plane tickets. Yun lang. So, that's all for today's video and bye-bye. Halong kamuda, amping tanan, stay safe and yan. Ingat, basta dito lang, maibas.